Please proceed. Opo. At nung July 25, the Supreme Court, sabi nga nila, inilang dineklara ng articles of impeachment ay unconstitutional at void ab initio. At pagkatapos noon ay nakarinig tayo ng mga pahayag mula sa House members na tila baga tinatakot ang ating mga maestrado na pwede kayong ma-impeach din tulad ng Vice President. And despite the motion for reconsideration submitted, the Supreme Court, through a press briefer, reiterated that the decision is immediately executory, notwithstanding the MR. And the Senate accordingly adhered to the decision by archiving the articles of impeachment. So ang tanong ko lang po why the continued defiance on the part of the HOR? Parang tayo po ay tila nagmamatigas. Samantalang ang Korte Suprema at ang ating co-equal body ng Senado ay tumalima na sa sinabi ng ating Korte Suprema. Alam naman po natin that the Supreme Court is the final arbiter on all disputes and controversies pertaining to constitutional issues. And the decisions released by the Supreme Court form part of our legal framework, form part of our legal system sa ating bansa. Dapat po nating galangin ang ating co-equal branch. Sinabi din po ng Pangulo sa isa sa kanyang mga panayam at huli-huli sa kanyang sona na ang Pilipino ay sawa na sa sobrang pamumulitika. So, buti pa ang ating Pangulo aware dito. At siyempre, kamakailan ay meron pong ibinalita na meron na naman pong Quadcom version 2.0. Alam naman po natin ang Quadcom ay nagagamit bilang political persecution more than a tool for legislation. At pinakita pa nga po ng Quadcom sa kanilang performance last year that it assumed judicial and prosecutorial roles, which is beyond the ambit of its legislative function. Mr. Speaker, the continued defiance of the House of Representatives has been truly remarkable. Sana naman po ay baguhin na natin ang ating estratehiya. Sa akin lang naman po. Dahil ako'y miyembro ng 20th Congress, bakit hindi po natin baguhin or reassess ang ating strategies? Kaysa bumabakbak tayo ng bumabakbak ng ating political adversaries. Bakit di na lang po natin galingan? Total, meron naman po tayong 3 taon pa para ipakita na tayo ay mahusay din sa pamamalakad. Ang akin lang naman po, this administration has been characterized by, treating its political adversaries na pag malakas ang kalaban, i-disqualify, i-expel, i-impeach, or i-threaten na i-impeach. Bakit hindi lang naman po natin galingan? Meron pa naman po tayong 3 taon. Baka sakali, matalo natin si VP Sara sa 2028. Maraming salamat po. Madam Speaker, there being no other Madam member Speaker. who wishes to interpolate, I move. Still my time, Mr. Speaker. The Honorable Nonoy Libanan may proceed with his privileged speech. Mr. Speaker, gusto pong magpasalamat sa manifestation, bagamat mahabang manifestation ni Congressman Marcolita. Pero yung sinabi po niya na may defiance ang House, parang narinig ko na may defiance ang House sa Supreme Court ruling. I beg to disagree, Honorable Marcolita, with that statement. Wala pong defiance ang House of Representatives. May motion for reconsideration po tayo. At kung sakali, I don't think ang House ay hindi susunod.
kung final and executory na ang ruling ng Supreme Court. Pero may oras pa tayo. At ito, ang chamber na ito ay ang precise venue to air our grievances. We represent all the people here, especially we in the minority. Ito yung mga bagay na dapat ilabas po natin dito. Because this is our constitutional duty. Obligasyon natin proteksyonan ang ating duties and obligations as a House. Obligasyon po natin palakasin ang House of Representatives dahil ito po isa sa matibay na pagbalansin ng power. Kung sobrang tapang ang Supreme Court, sobrang tapang ang Executive at mahina ang House, palagay niyo po ba tatayo ang ating bansa? Kahanga-hanga po itong tapang, courage nitong anak ni Senador Rodante Marcolita na si Sagip Party List Congressman Paulo Marcolita. Bagamat siya po ay first-timer, baguhan bilang congressman, hindi po siya takot na tumayo, magsalita para punahin, sitahin itong mga maling gawain ng kanyang mga kasamahan sa House. Okay? Ay alam po ninyo ay tayo po ay natatawa sapagkat itong si Congressman Libanan na siyang tumatayo ngayon bilang minority leader ay katawa-tawa sapagkat di ba bilang minority leader nagsisilbi dapat na fiscalizer. Pero hindi po yan ang nangyayari. Dahil ang minority sa katauhan, minority leader sa katauhan nitong si Libanan ay kakampi ng majority ni Speaker. Hindi katulad nung araw, nung panahon ni na Divinisha, nung panahon ni na Manny Villar, nung sila po ay speaker noon, ay ang mga minority leader noon, talagang fiscalizer. Kapag merong mga mali, pang-aabuso sa kapangyarihan, mga hindi pagsunod sa tamang proseso, malakas po ang boses noon ng minority. Pero ngayon, hindi na. Sapagkat ang minority ngayon, kaalyado na rin ng majority. Kaya, napapansin ninyo mga kababayan, last year, 19 Congress, ganun din. Ang minority noon, kaalyado ni Speaker. Kaya anong nangyari? Katakot-takot na pagbabalahura sa batas ang ginawa ng House. Yung mga blankong BICAM report, tahimik na nakalusot. Kung hindi ibinulgar, kung hindi isiniwalat ni Congressman Ongab, hindi po nagsalita itong mga tumatayong minority leader noon. Yan sina Franz Castro, na Makabayan Black, Raul Manuel. Samantala, tahimik sila nung hindi pa pumaputok itong isyong na yun, na BICAM report. Nagsalita lang sila, nagkanya-kanyang pahayag sila, kinokondina nila, kunyari, dahil pumutok na. Dahil binulgar na ni Congressman Ongab. Di ba? Ganun po ang nangyayari ngayon.
ang minority kaalyado ng majority. Di ba? Kaya nga, napapansin ninyo mga kababayan, maraming congressman ngayon ang hindi sumali sa majority, hindi sumali sa minority. Ang ginawa nila, sila ay independent. Katulad ni Toby Chanco, ni Congressman Ongab, Congressman Pulong Duterte, at iba pa. Hindi po sila sumali sa minority sapagkat alam nila na ang minority kakampi rin naman ng speaker. Bakit ganon? Bakit ganon? Alam kasi nila na walang mangyayari. Walang mangyayari sa minority dahil kaalyado rin ni speaker. Bakit ganon? Bakit ang minority kaalyado ng speaker? Ginawa nila yan, sa aking palagay. Ito, opinion ko lang naman ito pananaw ko lang naman ito. Kaya ganon, para walang maging hadlang sa mga gustong gawin ng majority. Kaya ang minority ngayon, kaalyado ng speaker para madali mailusot ang mga gustong gawin ng speaker ng majority. Mapahina ang boses ng minority. Ganun po yan. Kaya nga ngayon ang nagsisilbing fiscalizer ngayon ay yung mga independent congressman. Toby Chanco, Congressman Pulong, Congressman Ongab, itong si Joke Prasco ng Cebu, itong si Congressman Benitez, Congressman Marcolita, na anak ni Senador Marcolita. Sila po ngayon ang tumatayong fiscalizer, independent congressman. Ay sino ba ang membro ngayon? Mga kasama ngayon sa minority. Minority leader si Libanan, kaalyado ng speaker. Siya po ang tumatayong prosecutor, lead prosecutor ng impeachment laban kay VP Sara. Sino pa ba? Si De Lima. Yung mga makabayan black congressman. Yung si pangalan doon, si Danya. Si Danya ba? Yung medyo tapos itong si attorney Chel Jokno. Sila po ay Akbayan congressman. Itong makabayan black. Sila po. Sila pong tumatayong member ng minority. Sila po kaalyado ni speaker. Kaya po nabaliwala ngayon ang checks and balance sa House. Diba? Ganun po Kaya mahalaga po sa Senado pabuti nila sa Senado kahit paano bagamat tayo po ay pabor sa majority, tayo po ay sumusuporta sa majority, pero kahit paano sa Senado malakas ang boses ng minority sa katauhan ni Tito Soto. Nitong sino ba? Ping Lacson. Ontiveros. At least sa Senado may checks and balance. Dumadaan sa matinding debate.
Kung meron mga kailangan pagdebatian, pagdesisyonan, bago magbotohan, dumadaan sa matinding debate. Sa lower house, sa house, wala na eh. Di ba? Ako nga humahanga dito kay Toby Chanko sapagkat bagamat siya ay kaalyado ni BBM, siya lang po ang kaalyado ni BBM na congressman na matapang na kinukompronta, lumalaban sa majority. Di ba? Ganun po eh. Wala. Kaya itong minority ngayon sa House ay muro-muro lang. Muro-muro. Walang silbi. Kumbaga, lokohan lang. Lokohan. Di ba? Talagang itong si Speaker Romualdez ay napaka-utak bilang politiko. By the way nga pala, mga kakababayan, ano? Ito kasi si Ka-Eric Silis, Jeffrey Silis, ay meron po siyang ibinulgar na hindi naman actually binulgar no? Hindi man natin masabi kung anomalya ba o tama ba. Meron bang questionabling bagay dito, no? Patungkol sa mga salin nito mga congressman. Katulad dito si Speaker Romualdez. Okay? Ito po pakinggan po ninyo itong pagsisiwalat nitong si Ka-Eric Jeffrey Silis. Pakinggan po ninyo Ang dineklara niyang SALN sa 2025 ay 3.46 billion pesos ang net worth ni Martin Romualdez mula po sa 315 million noong 2022. And that is more than 1,000% increase. Mantakin nyo dapat may paliwanag niya ito. Paano nagkaroon siya ng pera at kayamanan na ang sweldo ng kongresista ay umaabot lang naman sa mga kulang-kulang 300,000 pesos per month. At kung may perks and privileges pa, pinakamalaki na po ang 7 million a year ang makukuha ng isang kongresista. No? So ngayon, ito ang tanong. Bakit noong 2022, ang SALN or net worth ni Martin Romualdez ay only 315 million pesos? Ang idineklara niya ito, hinilot pa ito. But in 2025, in a period of 3 years lang, ay umabot ng 3.47 billion pesos. Billion in an increase of 1,000% mahigit. Kailangan pong ito ay maimbestigahan maliban sa pagbubunyag natin. Saan ang galing ang mahigit 2 trilyon? Saan ang galing ang mahigit 2 bilyon na idineklara niyang kayamanan niya? At again, i-emphasize ni Ka-Eric. Okay, yan po alam po ninyo tayo rin po ay nagdududa kung bakit in just 2 years o 3 years ay biglang laki po ng network nitong si Speaker Romualdez at maging yung iba pang congressman base po dito sa post na nakita ko sa Facebook hindi natin malaman kung ito ba ay may anomalya ba. Okay? Hindi ko malaman kung ito ba ay totoo kasi hinahanap ko yung mga salin nito mga congressman para malaman sa natin, ma-verify natin kung itong nakita ko sa Facebook, nakapost sa Facebook ay legit, bagamat medyo duda tayo kung ito ba ay legit o hindi. Ngayon, tayo po ay nagtatanong at ang ating katanungan sana masagot nitong mga congressman na tinutukoy dito. Okay? Katulad po nito mga kababayan dito po sa Facebook post SALN ni Speaker Romualdez
noong 2022 ay 315 million. Okay? 315 million. And then, noong nitong 2025, biglang naging 3.46 billion. Sa loob lamang ng 3 taon, naging bilyonaryo. Biglang naging lumaki. No? Halos 100% ba ang inilaki? Higit pa. Mula sa 315 million, naging 3.46 billion ang salin ni Speaker Romualdez. Oh, ano sabi ni Ka Eric? Magkano ang sweldo ng congressman? Nasa 300,000 plus kada buwan. Oo. Bagamat may mga negosyo itong si Speaker Romualdez, no? Pero kataka-taka naman na ganun kabilis lumaki ang kanyang network. Kaya tayo po ay nagtatanong kung ito ba ay galing sa legal o hindi. Tayo po ay nagtatanong, tayo po hindi nag-a-accuse dito Baka sabihin nila ay tayo po ay nag-a-accuse. Tayo po ay nagtatanong, kaya dapat ipaliwanag po ito ni Speaker Romualdez, no? O ito pa, saldi ko mula sa 236.7 million noong 2022, naging 1.51 billion nitong 2025. Okay, bigla sila naging millionaire after 3 years. JJ Suarez ng Quezon, mula sa 287.6 million noong 2022, ngayon 2025, 2.34 billion ang kanyang network. 234 billion pala ang kanyang network. Base po yan sa post. Okay? Arroyo Dong Gonzales ng Pampanga, 336 million noong 2022. Okay? Ngayong 2025, naging 1.3 billion. Wow. Ang bilis. Balita po natin, ito po si Dong Gonzales, ito po ay isang kontraktor. Di ba mainit ngayon ang issue sa kontraktor, sa mga kontraktor? Yung mga proyekto daw ng DPWH. Sinasabi na may mga anomalya. Ito pa, Dalipi. Ito si Dalipi, ang kanyang network noong 2022 ay 203 million, 203.7 million noong 2022. Naging 1.49 billion nitong 2025. Ganun po kalaki ngayon ang kanilang network. Wow. Galing ano? Ang galing nila kumita ng pera, ganun kabilis. In just 3 years, naging instant billionaire sila. Napaka-bliss naman nila. Napakaswerte naman nila. Sila po ay pinagpala. Ang tanong natin, saan kaya galing itong mga pera nila? Itong mga kayamanan nila. Saan kaya galing? Yan po ang ating tanong, mga kababayan.